Good morning mga kamarites! Mahagang at gumising ang marites nyo. Dahil nga't sinipag ako bago kami umalis, kaya nga't nagluto muna ako ng aming makakain. Naalala ko tuloy mga kamarites nung bata pa ako. Yung before nga umalis si mama, binulutuan niya muna kami ng pagkain. And after nga niya kami lutuan mga kamarites, lagi niyang sinasabi sa amin na huwag kaming makulit dito sa bahay. Tapos naalala ko pa nun mga kamarites, lagi niya kaming iniiwanan ng pera. Yung tipong inuuto niya lang kami para hindi kami umiyak magkakapatid. Tapos mga kamarites, kami lang magkakapatid doon na iwan dito sa bahay, wala talagang bantay. Yung bata pa lang kami pero minulat na kami ng gano'n ng aming mga magulang. Yung tipong busy talaga sila sa hanap buhay para lang may makain kami at matag-aaral kaming lahat. Yung tipong gagawin talaga nila lahat para lang may mauwi sa pamilya nila. Yung tipong umulan at bumagyo pa rin mga kamarites pero naghahanap buhay pa rin sila ni mama at papa. Maliliit kami mga kamarites hanggang sa lumaki kami. Puro hanap buhay na lang talaga yung ginawa nila para sa aming magkakapatid. Ano mga kamarites, every time na umuwi ako galing school talaga nagtatampo ako kay mama. Dahil nga nagtatampo ako sa kanya, hindi nga niya ako masundo sa school. Tapos minsan, naisip ko na wala din siyang time sa amin. Tapos mga kamarites, hindi ko talaga maiwasan na mainggit sa iba, lalo na sa classmate dahil ko. Dahil active yung mga magulang nila sa school. Pero sa financial mga kamarites, hindi naman ako pinabayaan ni mama. Lahat naman ang pangangailangan ko sa school at pagkain na ibibigay naman yun niya. Yun nga lang, syempre, minsan hindi natin maiwasan ang kalinga ng magulang. Siguro mga kamarites, elementary pa lang ako noon. And syempre mga kamarites, hindi rin naman siya nagkulang sa akin ng pangaral. Time na naaalis si mama mga kamarites, lagi niya sinasabi sa akin na mag-aral ako ng mabuti at wag nga akong gagala sa school. Tapos naalala ko nga nun mga kamarites, every time na uuwi ako sa bahay galing school, si mama agad yung una kong hinahanap. Lalo na kapag inaway ako ng kapatid ko. Yung tipong kakauwi mo lang tapos uutusan ka ng mga kuya mo. Minsan mga kamarites, hinahantay ko talaga si mamang umuwi bago ako matulog. Bata pa kasi ako mga kamarites, mama's girl talaga ako. Tapos naalala ko pa nun mga kamarites, tuwing madaling araw nga tumaalis sila mama, iwan na lang niya yung mga baon namin magkakapatid. Nag-aalaga nga sa amin, nagbabantay, kapitbahay lang din namin. Mga kamarites, every time na umalis si mama at papa, nakakulong lang kami sa bahay. Natatawa pa ako neto mga kamarites. Yung mga kasunurang kong kapatid, sabay-sabay kaming umiiyak sa bintana. Nagahabol kami kila mama at papa. Kaya nga yung ginagawa ni mama at papa, kapag umaalis sila, binibigyan kami ng barya. Tapos sinuututo niya kami. Kami kasi mga kamarites, kapag binigyan kami na 10 piso ni mama at papa, tuwan-tuwa na talaga kami dahil nga't bumibili kami ng mga candy. Tapos mga kamarites, kapag uuwit si mama at papa, may dala na yung pasalubong. Syempre, hindi rin mawawala yung prutas dahil ngayon nung hanap buhay nila. Uuwi sila ng gabi, tapos aalis din sila ng madaling araw. Sa akin sinasabi ni mama, talagang sanay siya sa hanap buhay. Pa nga lang daw siya at mahilig siyang magtinda. Dati puro tampo talaga ako sa kanya. Pero habang lumalaki ako, na-realize ko na mali pala ako. Naman kasing perfectong magulang mga kamarites. Lalo na kapag nakikita ko siyang nagkakaedad na, mas lalo kong naiintindihan kung ano talaga yung totoong sakripisyo ng isang ina. Bilang isang anak niya, proud na proud talaga ako sa kanya. Tignan niyo naman kamarites, hanggang ngayon napakasipag talaga niya. Ito na talaga yung kinagasnan niyang buhay. Till now naman mga kamarites, kahit may kanya-kanya na kaming pamilya, mas gugustuhin niya na tulungan pa rin kami hanggat malakas siya. Yung tipong hindi na niya iniisip yung sarili niya. At lagi ko sinasabi sa kanya na okay lang kami at hindi na namin kailangan din ng tulong niya at intindi niya na lang yung sarili niya. Pirang kasi ng aking mother, hanggat malakas siya, tutulong siya. Nagpapasalamat ako kay God dahil binigyan niya ako ng magulang na mabait at masipag. And syempre, lagi ko nga rin pinagpipray na bigyan si mama ng mahabang buhay at para't makasama namin siya. Maging malakas, healthy at malayo sa sakit. Aminin natin mga kamarites, kahit hindi na tayo mga bata at may kanya-kanya na tayong desisyon sarili at pag-iisip, pero kailangan pa rin natin ang kalinga ng magulang. Na kapag meron kang problema sa buhay mo, dahil sila lang yung masasabihan mo, sila lang yung malalapitan at iiyakan mo. And syempre, sila lang din yung taong mag-a-advise sa'yo, papalakas ang loob mo at mangangaral sa'yo ng paulit-ulit. Sila yung tipo ng tao na kahit gawa mo ng masama, nandyan pa rin sila para sa'yo dahil nga't magulang sila. Dahil nga't sabi nila, walang magulang ang hindi natitiis ang anak. Ulit ko mga kamarites, may pagkamaldita ako pero mapagmahal naman ako pagdating sa magulang. Hindi man akong perfectong tao at nagkakamali pero may respeto pa rin ako sa magulang. Lalo na itong bata pa ako, nakita ko talaga yung sakripisyo nila sa aming magkakapatid. Mas lalo ako na-grow up lang, nalaman ko talaga yung pagiging isang magulang, lalo na't medyo nakis na ako. Ngayon sabi nila mga kamarites, kapag naging isang magulang ka, doon mo mararanasan kung ano yung pakiramdam ng isang magulang. Yung gagawin mo yung lahat para lang sa anak yung mo. Yung kahit pagod at hirap ka na, punong-puno ng problema, pero bawal ka pa rin sumuko dahil nga't may anak yung ka. Yung tipong gagawin mo yung lahat para maalagaan at makasama mo yung anak mo. Syempre mga kamarites, kung ano yung natutunan natin sa mga magulang natin, yun din yung ituro natin sa mga anak natin. Hindi man buo ang pag-iisip nila sa ngayon, pero balang araw maintindihan din nila yung pangaral natin.
Lalo na sa panahon ngayon, mga kamarites, talagang matured na yung mga bata. Kaya dapat pangaralan natin sila ng pangaralan. Para maaga nila naiintindihan yung tama't mali. So hanggang dito na lang mga kamarites. Bye-bye!